It's 9:41 na po ng gabi. Ricky Rivera po sa totoo lang. Papaano ang mangyayari sa atin kung pareho mong i-impeach ang Pangulo at ang Vice Presidente? Yan po yung tatalakayin po natin ngayon. Ano ang implikasyon niyan? Kung sabay mong sinira yung Presidente at ang Vice Presidente, para sa akin po, parang hindi ka na naglilinis ng gobyerno noon. Binabaklas mo ang bubong habang nasa loob pa tayo. At huwag tayong maklokohan. Ang tawag po dyan ay constitutional crisis. Maraming magsasabi, di sige, pareho silang managot dahil si McCoy Jr. pumirma nung budget na isa sa sinasabi nila Professor Ciano Magno at ang iba pa, pinakamaduming budget daw sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Samantalang yung Vice Presidente naman, hindi naman ma-account yung paggamit niya ng intelligence fund. Kaya para sa karamihan o para sa iba, ay kinakailangan pareho silang managot. Pero sandali lang. Yung walang problema tayo dun sa pananagutan. Ang problema, yung sabay-sabay na pagputol sa pinakamataas na mga opisyalis natin ng pamahalaan ng walang malinaw na lalapagan. Hindi po ito politika lamang, no? Ito po nakasalalay dito yung buhay at kapakanan nating mga ordinary mamamayan. At hindi rin ito pelikula. Hindi ito simpleng reset. Ito ay power vacuum. At sa politika, ang vacuum ay hindi na nanatiling bakante. Sa konstitusyon po natin, may dahilan kung bakit may presidente at may vice presidente. Tatlo po yan, redundancy, continuity at stability. Pero kapag pareho silang under impeachment, ang tanong, sino ang nagdedesisyon? Sino ang susundin? Sino ang may legit na boses? Napakahalaga po natin maintindihan ito dahil Executive Department po yung pinag-uusapan. Ibig sabihin, sila yung departamento na nagpapatupad ng ating mga batas. Sila rin ang nasa front line, no, ng pagbibigay ng public service sa ating lahat. So kapag ka nagkaroon ng impeachment, sino ngayon ang umuupo o kikilalaning authority sa Malacanang? Sapagkat yung gobyerno naman hindi huminto sa kanyang papel pero nagyayelo sa totoong buhay. Mga ahensya nag-aantay, mga investor umaalis, no? Lalo na yan, hindi mo malaman. Halimbawa, kung may proposal ka sa pamahalaan, sino ngayon ang mag-a-approve niyan? Sino ngayon ang may kapangyarihan para yan naman ay hindi ipatupad o ipatupad? Tapos yung mga lokal na opisyal, kumakampi kung kanino malakas. So, ganun po talaga sa bureaucracy natin Hindi yan theory Nangyayari yan sa bawat bansang nagkakaganyan. No? At wag tayong magpanggap na neutral ang politika. Kapag ka nagkaroon ng dual impeachment, nagiging survival game ang Kongreso. Nagiging tribal ang media, nagiging personal ang debate, at nagiging kami laban sa kanila or us versus them. Ibig sabihin, fragmentation ng lipunan ang mangyayari. Hindi lang po dun sa hanin ng politika ito Sa lahat ng antas ng lipunan natin, magkakaroon ng talagang distinct fragmentation. Magkakaroon ng dalawang kampo. Yung kampo na pabor dito sa pananatili ng presidente, at yung kampo naman na naniniwala sila na si Vice Presidente Sara Duterte ay siyang dapat kumuha nung kapangyarihan na yan. Hindi na batas ang pinapairal niyan o papakinggan ng lahat. Power na o yung lakas. At kapag lakas na ang usapan, laging talo tayong mga ordinaryong Pilipino. Ito ang di gustong pag-usapan ng iba. Kapag magulo ang liderato, kahit ng pinakadisiplinadong institusyon na lalagay po sa alanganin. Hindi dapat masama sila, kundi dahil malabo ang utos. At sa ganitong kalituhan, kahit isang maling galaw, pwedeng sumabog ang sitwasyon. Hindi agad civil war, pero chain reaction, posible.
At dito lalabas ang pinakamapangalim na linya. Mayroong nagpropose na magkaroon na tayo ng transitional government. Translation, ito po ang logic niya, no? Ngayon doon sa mga nagpropose. Hindi gumagana ang demokrasya, kami muna ang bahala. Kami. Yun ang problema doon. Sinong sila? Sinong kami? Yan. Pangalawa, nasaan nagmumula o magmumula yung kapangyarihan nung kami? Bakit kayo? Pwede naman kami, o pwedeng iba, o kung sino man. Ibig sabihin yan, parang walang malinaw na basihan ito sa konstitusyon. Walang malinaw na hangganan, walang tinatawag nating garantiya na may babalik natin sa normal kung sila na, yung sinasabi nilang kami, kung sila ang mamumuno. Ang history lesson po natin dyan, lahat ng gobyernong nagsabing sandali lang to, hindi nagmamadaling umalis. Yung nangyari sa Thailand yan, nangyari doon sa ibang mga bansa rin sa Southeast Asia at maging sa Africa. No? Ano ang epekto nito sa atin, lalo na sa mga kabataan? Na kapag pumayag po tayo dito, hindi pwede palang i-pause yung sistema kapag galit ka. Binabawasan mo ang halaga ng boto mo. Kasi para mababaliwala nga naman yung boto kasi every single time na magkaroon ng ganitong malalaking skandalo sa pamahalaan, pwede mo palang sabihin na, reset muna tayo. Kami muna ang mamamahala. Problema, sinong kami? Kasi yung mga kami na yan, may mga interest din po yan. No? Ang problema, yung mga interest na yan, yan po yung mamamatawing ngayon, laban dun sa mga personalidad na dumaan sa demokratikong proseso. Ito po yung sa halalan. Kasi kung dumaan ka doon sa halalan, definitely meron kang basbas ng taong bayan. Itong transitional government, sad to say, nakasarali lang po ito sa dinadawag na doctrine of survival. Kinakailangang sagipin ng Estado sapagkat ito'y lumulubog na. Tayo po dito sa totoo lang, ang gusto po natin, walang dapat untouchable, managot na lahat dapat. Pero kapag sinira mo ang buong sistema, para lang may matanggal, hindi ka nagre-reforma, nag-aambag ka sa pagbaksak. Yan po ba yung gusto natin? Yan pa yung gusto po natin, bumaksak ang buong demokrasya at palitan tayo ng isang pamamahala na kami at hindi sila? Or kami muna at bahala na kayo? At ano po ang assurance po natin na meron silang daladala na mas magandang solusyon kaysa po dun sa nangyayari ngayon? Ang tanong natin ngayon ay hindi sino ang babaksak. Ang tanong ay ano ang matitira pagkatapos. Kung gusto mo ng hustisya na hindi winawasak ang bansa, dito ko po sa totoo lang sa Current Page TV. Hindi kami takot sa katotohanan at hindi rin kami bulag sa kapalit nito. Maraming salamat po sa mga susunod po na panahon kung matutuloy man itong dual impeachment na ngayon pa lang pinofloat na ng isang kongresista, si Congressman Erice. Yan po ang mangyayari, no? Magugulo ang lahat, magugulo ang buong demokrasya. Kung ito po ang gusto natin at ito ang talagang solusyon para mapanagot yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon at trilyon sa atin, ay tignan ho natin. Basta, sana, kung mangyari po ba ito, ay manauli po yung katahimikan sa ating bayan. Sapagkat sa totoo lamang po, maraming natatakot ngayon, maraming alanganin. Dahil nga, walang katiyakan itong pinupunta ng bansa. Sa totoo lang.